Pag-usapan natin ang tungkol sa iyo, pero hindi yung ikaw na iniisip mo. Hindi yung nakatingin sa salamin tuwing umaga at inuulit ang pangalan mo na parang sapat na para maging ikaw. Hindi yung humahawak sa alaala ng kabataan mo at iniisip na iyon ang bumubuo sa kung sino ka ngayon. Ngayon, bubungkalin natin ang impostor, ang estrangherong pumasok sa isipan mo nang hindi ka nagtatanong. Bubuksan natin ang kinalalagyan ng pinakatago mong mga iniisip, emosyon at paniniwala, at ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi ka pa handang makita. Wala ni isa sa mga ito ang tunay na sa iyo. Isipin mo ito, kailan ang unang beses na may nagturo sa iyo kung ano ang tama at mali? Natatandaan mo ba? Malamang hindi, kasi hindi ito nangyari sa isang pagkakataon lang. Para itong unti-unting lason na pumasok sa mga kilos mo, mga laro mo, at maging sa mga tahimik mong sandali. Tinuruan kang mag-isip katulad ng iba, maramdaman kung ano ang tama, gustuhin ang mga bagay na dapat mong gustuhin. Hindi mo pinili ang mga takot mo, ang mga pangarap mo, o maging ang mga salitang ginagamit mo. Isa-isa itong inilagay sa iyo, para bang mga piraso ng puzzle na dinisenyo ng ibang tao. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ka? Huwag mong sabihin ang pangalan mo, huwag mong ikwento ang trabaho mo o ang mga hilig mo. Lahat ng iyon ay panlabas na anyo lang. Sino ka kapag walang ilaw? Kapag tumigil kang magkunwari, kilala mo ba ang sarili mo? Kasi ang iniisip mong ikaw, ang boses na naririnig mo sa isipan mo kapag mag-isa ka, baka hindi talaga ikaw iyon. Baka echo lang iyon ng isang lipunan na hinubog ka mula pa nung isilang ka. Nakakainis bang isipin? Maganda. Dahil ibig sabihin, may isang bahagi sa iyo na nagsisimulang magduda na baka matagal ka nang nabubuhay sa isang maingat na inayos na kasinungalingan. Sinabi ni Wilfred Sears na ang isipan ng tao ay hindi isang milagro ng individual, kundi isang likha ng kolektibo. Hindi ka isinilang na may sariling pagkakakilanlan. Ibinigay ito sa iyo. Hindi mo nadiskubre ang mundo. Itinuro sa iyo kung paano ito tignan. Bawat emosyon na nararamdaman mo, bawat naiisip mo, bawat desisyong ginagawa mo, lahat nangyayari sa loob ng isang sistema ng konsepto na hindi mo mismo ginawa. Ang sistema na iyon ay itinuro sa iyo bilang katotohanan. Pero hindi. Isa lang itong bersyon ng kwento. Isang pangit na script na inuulit-ulit mo sa buong buhay mo nang hindi namamalayan. Ang kamalayan mo, ang iniingatan mo na parang iyon ang tunay mong sarili, ay isa lamang puppet na sumasayaw sa musika ng isang wika na hindi mo naman pinili. Naiintindihan mo ba na kahit ang pinakamalalim mong mga ideya ay nahaluan na ng kultura na namana mo? Iniisip mo bang nakikita mo ang mundo kung ano talaga ito? Mali. Nakikita mo lang ang mga bagay na pinayagan kang makita. At ang pinakamasama, hindi mo man lang pinaghihinalaang may mas malalim pa. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa paggawa ng gusto mo. Nagsisimula ito sa pagtatanong kung bakit mo iyon gusto. Paano kung ang mga kagustuhan mo ay simpleng nakabalot na utos ng lipunan? Paano kung ang takot mong mabigo ang pangangailangan mong makilala? At ang walang tigil mong pag-aalala ay sintomas lang ng isipan na naimpluwensyahan ng daang taong paghubog. Hindi ka malaya, isa kang bahagi ng sistema. Isa kang makinaryang epektibong gumagana para sa sistemang gumawa sa iyo. Ang bawat kilos mo, iniisip mo mang pinili mo, ay pabalat lang. At heto ang masakit na katotohanan. Habang mas iniisip mong ikaw ay tunay na ikaw, mas lalo kang nakakulong. Ang tunay na kontrol ay hindi nararamdaman bilang pagkaalipin. Nararamdaman ito bilang pagkakakilanlan. Isipin mo ang pinaka-intimate mong mga iniisip. Saan ito nagmula? Ang mga ideya mo tungkol sa pag-ibig, tagumpay, kabiguan at sakit. Natuklasan mo ba talaga ang mga ito? O basta mo lang inangkin dahil nariyan na? Hindi ka baliw. Ikaw ay hinubog. Parang natutulog ka sa panaginip na tinatawag mong ako. At ang pinaka nakakatakot, ang ako na iyon ay lumalakas tuwing nagsasalita ka. Tuwing gumagamit ka ng mga salitang hindi mo ginawa, hindi mo binigyang kahulugan, pero ginagamit mo. Hindi mo matatakasan ng wika, pero pwede mong gamitin ito bilang sandata. Questionin ang bawat salita, bawat definisyon, bawat limitasyon. Bakit ka natatakot sa ideyang ito? Kasi kung aaminin mong hinubog ang isip mo,
pati na rin ang sakit mo. Lahat ay mababago. Ang pagkawala ng sakit na iyon ay parang pagkawala ng bahagi mo. Pero baka iyon mismo ang kailangan mong mawala, ang mga bagay na hindi talaga iyo. Kapag winasak mo ang mga namana mo, doon ka lang makakapagsimula ng totoo. Ang video na ito ay hindi para magbigay ng sagot. Ito ay para magtanong ng mga tanong na hindi mo pa kayang itanong. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kapayapaan. Bibigyan kita ng pagkahilo dahil ang mga natututo lang lumipad ay ang mga bumagsak na. At hindi ka pa bumabagsak ng sapat. Ano kung sabihin ko sa iyo na pati ang paraan ng pagdurusa mo ay naprograma? Hindi ito metaphor. Literal, ang paraan ng pagluha mo, pagdurog mo sa loob, at ang pagharap mo sa sakit ay hindi lubos na sa iyo. Pati ang galit mo, ang kawalan mo, at ang tahimik mong paghiyaw ay bahagi ng isang emosyonal na script na isinulat ng iba. Bakit ka umiiyak ng tahimik imbes na malakas? Bakit ka nakokonsensyang maging malungkot ng matagal? Bakit ka humihingi ng tawad kapag pakiramdam mo ay mahina ka? Kasi ang wika ng emosyon na ibinigay sa'yo ay may kasamang mga tuntunin, limitasyon at sensura. Hindi ka malaya kahit sa pagkalunod mo sa lungkot. Tinuruan ka nilang mag-isip at maramdaman sa loob ng isang molde. Ginawa kang emotional na functional, ang tipo ng tao na umiibig, nagdurusa, at sumasabog sa paraang kontrolado. At ang mas masakit, tinatawag natin itong pagiging mature. Sa lipunang ito, ang ibig sabihin ng pagiging mature ay ang kakayahang pigilan ang tunay mong nararamdaman. Tinatawag nilang stress ang galit, tinatawag nilang down mood ang lungkot, at tinatawag nilang functional anxiety ang takot. Binibigyan kanila ng malinis at modernong label para hindi ka magmukhang sirang tao, para hindi ka makasira ng komportabling mundo ng iba. At ang pinakatrahedya, tinatanggap mo ito. Tinatanggap mong hindi mo pwedeng ipakita ang sirang bahagi mo. Tinatanggap mo na hindi ka pwedeng manginig sa harap ng iba. Tinatanggap mo na may tamang paraan ng pagdama at paulit-ulit mo itong ginagawa hanggang sa makalimutan mo kung paano makaramdam ng walang mga filter. Pero ang emosyon, tulad ng pag-iisip, ay pwedeng maging mapanghimagsik. Kaya mo bang makaramdam ng walang pahintulot? Kaya mo bang magalit ng walang pigil? Maging malungkot ng walang paliwanag? O ma-excite kahit walang kasiguraduhan? Diyan nagsisimula ang tunay na pag-aalsa. Dahil kung ang wika ay sinakop ang isip mo, ang domestikadong emosyon naman ang nagsisilbing nerbiyos nang di nakikitang kulungan mo. Ang matutong hindi sumunod sa itinurong paraan ng pagdama ay parang pagsabog mula sa loob ng kulungan. Hindi ito tungkol sa pagiging magulong tao. Ito'y tungkol sa muling pagkonekta sa mga tinahimik na bahagi mo, sa mga marurumi, magulo, visceral na emosyon, mga damdaming itinapon mo sa loob mo dahil hindi sila pasok sa pagiging sibilisado. Tingnan mo ulit ang lungkot mo, pero huwag sa lens ng clinical na pagsusuri. Tingnan mo ito bilang isang mabangis na hayop na ikinulong mo sa konseptual na hawla. Tanungin mo ito kung ano ang isinisigaw nito. Kapag walang nakikinig, tanungin mo ang sarili mo kung ilang beses mo ini-ignore ang nararamdaman mo dahil hindi ito pasok sa schedule mo. Ito ang ugat ng lahat. Ang tinatawag mong normal ay hindi natural. Isa itong kolektibong kasunduan. Isang kasunduan na nilagdaan mo nang hindi mo alam. At narito ang isa pang ideyang magpapakilabot sa iyo. Ang personal na pagkakaugnay. Ang obsession na palaging magmukhang pareho. Palaging may malinaw, matatag, at stable na pagkakakilanlan ay isa pang bitag. Ang pangangailangang laging alam kung sino ka, laging may coherent na kwento tungkol sa sarili mo, ay isang angkla na nagpapanggap bilang kompas. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangang maging palaging pareho. Kailangan mo ng espasyo para sirain ang kwentong iyon. Ang isipan ng tao ay hindi linear. Hindi ka isang kwento na may simula, gitna, at wakas. Isa kang network ng mga impulsong nagkukrus-krus, mga pira-pirasong alaala, at mga magkaibang impluensya. Pero pinipilit kang ikwento ang sarili mo na parang isang nobela. Kaya kapag may naramdaman kang labas sa script, isang contradiction, isang pagdududa, isang kagustuhang hindi pasok, pinipigilan mo ito para lang hindi mo masaktan ang sarili mo. Pero ang totoo,
Hindi mo sinasaktan ang sarili mo. Pinalalaya mo ito. Ang tinatawag mong inconsistency ay maaaring ang biglaang pagsulpot ng tunay mong sarili. Ang sigaw ng instinct mo na nagsasabing, "Hoy, hindi ito iyo. Ibinigay lang ito sa'yo. Isauli mo. Hindi ka isinilang sa mundo na may kwento. Ginawa nila ito para sa'yo. Paulit-ulit nilang inukit sa isip mo. At ngayon, kapit na kapit ka rito na parang ito ang essence mo. Ang koherensya ang kulungan ng kaluluwa. Oo, pinapanatili ka nitong buo. Pero kapalit nito, pinutol mo ang iba mo pang posibilidad. Paano kung kausapin mo ang iyong mga kontradiksyon? Paano kung pakinggan mo ang magkaibang tinig sa loob mo, imbes na patahimikin sila? Paano kung tigilan mong matakot na maging unstable? Dahil, gusto mo man o hindi, ang isip ng tao ay likas na maraming mukha. Wala kang iisang sarili. Marami kang sarili at lahat sila may karapatang mabuhay. Ang sistema ay hindi kaya ang pagiging maramihan ng tao. Gusto nito na ikaw ay isa lang, malinaw, simple, madaling lagyan ng label. Para gumana ang algorithm, kailangan may kategorya kang babagsakan. Alam mo kung ano ang bibilhin, iboboto, ikatatakot, at pupurihin. Kaya kailangan mong sirain, buwagin, at tanggalin ang pagkatao mong pilit mong binuo. At kapag natapos mo ng buwagin ito, doon ka magsisimulang magtayo ng bago. Hindi bagong pagkatao, hindi bagong kwento, kundi isang blangkong espasyo. Isang lugar ng posibilidad kung saan ang iniisip, nararamdaman, at kamalayan mo ay tumitigil sa pagsunod sa panlabas na patakaran at nagsisimulang umusbong ng walang manual. Dito, nagsisimula ang totoong psikolohiya, ang sandaling tumigil ka sa paghilom ng sarili para magkasya at nagsimulang tuklasin ang sarili upang maunawaan. Hindi mo na itatanong, ano bang mali sa akin? Bagkus, itatanong mo, saan ba galing itong nararamdaman, iniisip, o pinaniniwalaan ko? At baka matuklasan mo na ang marami sa tinatawag mong problema sa pag-iisip ay hindi talaga problema, kundi senyales ng panloob na paglaban. Isang malalim na pagtutol sa estruktura ng pag-iisip na hindi mo nakikilalang sa'yo. Kaya huwag mo itong patayin. Pakinggan mo. Hayaan mo itong sumiklab dahil narito ka pa rin, nakikinig. At ang ibig sabihin nito ay may isang bagay sa loob mo na nagsimula ng mabasag. May maliit na bahagi ng isip mo, marahil isang bulong lang, na nagsisimulang tumanggi sa molde. Nararamdaman mo ito, di ba? Ang hindi mapakaling pakiramdam na iyon, ang tanong na hindi mo matigil. Paano kung hindi talaga ako ang taong akala ko? Hindi ka nag-iisa. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi kalituhan. Isa itong unang senyalis ng isipan na nagsisimulang magising. At sasabihin ko sa'yo, walang balikan ito. Kapag nakita mo ang mga bitak, kapag napansin mong ang akala mong matibay ay basang karton lang pala, hindi mo na kayang magkunwari. Magsisimula kang makakita ng mga maskara sa sarili mo, sa iba, sa lahat ng dako. Makikita mo ang mga taong ipinagtatanggol ang mga ideyang hindi nila kailanman kinuwestiyon. Makikita mo ang iba na nagdurusa sa mga sakit na hindi nila maintindihan. Inuulit ang mga salitang hindi kanila. Tumaarte bilang mga karakter sa isang dula na isinulat ng iba. Makikita mo ang mga magulang na iniprograma ang kanilang mga anak. Ang mga guro na hindi naglakas loob mag-isip para sa sarili nila, nagtuturo ng hindi pag-iisip. Mga institusyong walang kaluluwa, mga ritual na walang kahulugan, mga relasyon na ginawa hindi para maramdaman kundi para magkasya. At itatanong mo sa sarili mo, sulit pa bang laruin ang larong ito? Sulit pa bang maging karakter na hindi ko na kinikilala? Doon darating ang takot. Takot sa kawalan, sa pagkawala ng istruktura, sa paglutang ng walang kwento. Dahil hindi nila sinasabi ito. Kapag iniwan mo ang script, sa simula ay parang naliligaw ka, pero pansamantala lang iyon. Pagkatapos, darating ang posibilidad. Dahil kapag hindi ka na pinipilit maging kung sino ka dati, maaari ka nang magsimulang tuklasin ang sarili mo. Hindi para muling buuin ang sarili, dahil iyon ang parehong pagkakamali, kundi para tuklasin ang sarili ng walang pagmamadali, walang pangalan, at walang pangangailangang magkasya. At alam mo ba ang pinakabrutal na bagay dito? Hindi kayang pigilan ng sistema ang isang taong tumigil na sa paglalaro ng laro. Hindi ka nito kayang takutin, kontrolin,
o parusahan kung hindi ka na sumusunod sa mga patakaran. Nagiging error ka sa sistema, isang anomalya, isang glitch. At ang mga glitch ang nagpapabago sa Matrix. Hindi ito tungkol sa maingay na pagre-rebelde. Ito'y tungkol sa tahimik na paglayo mula sa mga circuit na pilit kang pinoprograma. Tungkol ito sa pagtigil sa pagsagot ayon sa inaasahan, sa pagdama ng walang pagsasalin, sa pag-iisip ng walang balangkas, sa pagiging sarili mo ng walang pahintulot. At narito ang huling lihim na ayaw nilang matuklasan mo. Hindi ka isinilang para maging kung sino man. Isinilang ka para maging mulat. At ang pagiging mulat ay masakit. Pero ito rin ang nagpapalaya. Kaya kung may isang bagay sa lahat ng ito na gumalaw sa loob mo, kung may isang parirala na parang nasusunog na katotohanang matagal mong itinago, mag-iwan ka ng komento. Hindi para pakainin ng algoritmo. Hindi para ipakita na narito ka, kundi para markahan ang simula ng bago. Isulat ito. Hindi ako isinilang, ako'y ginawa. At ngayon sinisimulan ko ng buwagin ang sarili ko. At kung may makabasa nito at hindi maintindihan, mas mabuti pa. Dahil hindi ito para sa kanila. Salamat sa pagdama. Mag-subscribe sa channel natin. Salamat.